This show is rated PSG. Pareho silang gonggong. Viewer discretion is advised. Uy, kumusta? Welcome nga. Kumusta sa inyong lahat? Welcome nga pala sa Norem Podcast kung saan Norem lang kaming gustong pag-usapan. Dahil never nawalan. Kami nga pala yung Stupid Source. Ang pangalan ko ay Raf. Ako naman si CS at ito ay podcast ng dalawang stand-up comedy buddies. Saan gusto lang namin makisaw-saw sa mga issue ng lipunan. Lipunan talaga. Ano yung lipunan? Society. Society. Tangin ang bigat. Ito, kumusta man? Ang tawag dito, di ba, stand-up comedy buddies? Nasabi mo na? Stand-up comedy buddies. Nasaan ba ako? Ayun. Ano pala ako dyan? Advance happy birthday. Belated happy birthday, pare. Thank you. Birthday ko kasi kahapon eh. Sa mga December 3 birthday ko. Baka i-mark nila sa calendar nila para. Oo nga, dapat minamark ko na yung mga gano'n na. Wag naman. Talaga ba? Nagmamark ka ng gano'n? Hindi, kasi pag, halimbawa sa Google, kasi hindi nga naman ako nag-Facebook, so hindi ko nalaman yung mga birthday ng mga tao. Ganun. So, ang ginagawa ko, pag nasa contacts, halimbawa ito, so mag-Google Calendar ako. Tapos pag may contacts kasi, Google Contacts, tapos pag andun yung contacts mo, tapos nilagyan mo ng birthday yung info nila, magsisync sa Google Calendar. So, doon ka nakikita yung mga birthday. Ganun. Paano mo nalaman birthday ko kahapon? Sinabi ko ba? Alam mo, birthday mo nung Sabado. Pero dapat nilalagay ko na nga yun. Yung mga gusto ko maalalang birthday. Yung mga yun. So, ayun. Ilang tao ang ang alam mong birthday? Lahat ba ng pamilya mo alam mo birthday? Oo, naka-calendar yung mga yun. Pero kung hindi calendar? Ano? Kung hindi naka-calendar, maalala mo? Ito hindi pare. May idea ako anong month. Halimbawa yung isang kuya ko, hindi ako sure kung ano yung date ng birthday niya. Pero alam ko yung month. Ganun din sa tatay ko. Palagi ko nalilito kung 8 ba or 9. Ganun. Hindi na lang 8 tsaka 9. Ito mas solid na kwento. Ito mag-cringe ka dito. Nalimutan ko dati yung birthday ng tatay ko. Buhay pa siya nito. Tapos, natauhan ako the day after na. Tapos, sinabi ko, nakalimutan ko na yung palusot ko eh. Pero, gumawa ako ng kwento para magpanggap na, alam ko yung birthday mo na nakalimutan ko lang mag-message pa rin. Pero sa totoo lang, nakalimutan ko yung birthday nyo. Utang na yan. Di sa 10 ka na lang bumati. 10 ka bumati. Anong 10? Para belated. Para sure. Ipatay na siya. Belated. So, belated happy birthday. Ilang taon ka na, pare? Ilang taon ka na? 30 plus. 30 plus? Hindi, tumigil na ako sa 27. Talaga? Ako sa 22. 22 ka tumigil. Parang feeling ko pag nag-edad ako, 22 pa rin ako. Hanggang dun lang ako. Tumigil lang ng 27. Alam mo ba na pag nalaman ng mga teenager na 30 plus ka na, ang tanda na ng tingin nila sa'yo. Kasi ganun yung nararamdaman ko nung ako yung teenager. Pag nalalaman ko, tanda mo na pala. Pero nung mga bata tayo, pag, di ba, tanda na ng mga 30s. Pero pag ngayon titignan, parang pa rin. Hindi naman. Parang bata mo pa rin. Parang high school, college pa rin ang Pero medyo malungkot, may malungkot na aspect ako nararamdaman pag ganun. Yung ang tanda na ng tingin sa akin, pero yung alam mo yung para sa akin nasa peak pa rin ako ng youth ko. Labo nga eh. May na-experience mo na ba yun? Saan mo na-experience yung ganun? Yung nalungkot ka masyado? May nagsabi ba sa'yo na ang tanda mo na ganun? Hindi. More on dun sa perspective ko nung bata ako. Tapos pag tinitignan ko ngayon, puta nung bata ko, tingin ko yung 30 matanda. Kaya I'm pushing 30 na ngayon. Kaya pag inisip ko, hindi naman ako ganun katanda. Nasa halfway pa. Parang dito ako sa halfway mark ng buhay ko eh. Hindi pa halfway matanda. Done. Hindi pa matanda yung mga 30. Grabe kayo. Grabe kayo. Kala mo naman. Mga tito. Kung tawagin tito na yun. Pero alam kong tito ako. Pero nag-ano ka ba? Parang hindi pa rin ako sanay kahit dami ko ng pamangkin. Na tito? Tito.
Wala naman akong nararamdaman pag tinatawag akong tito. Pero ang gusto ko sabihin, yung meron na akong mga tito moves. Tulad ng? Halimbawa, yung palagi nagre-reklamo sa mga kabataan. Ngayon. Pero ang kagandahan kasi nito, may outlet ako na pwede kong suriin. Bakit nga ba? Parang ganun. Pwedeng gawing, may chance, may pagkakataon ng gawing nakakatawa. Yung observation ko. Yung ano, hindi lang basta rant. Hindi ka lang nagra-rant. Hinahanapan mo ng funny. Pero, ayun, yung sa Tito Moves, ano ba? Ayun, isa yun. Tapos, more on sa physical, yung may nararamdaman ka na. Nagsa-start na, hindi pa sobra, alam ko, kung ito yung, sabi ko, kung ito yung nararamdaman ko sa ganitong edad, ano pa pag 40 ako? Ano pang masakit? Kasi, ang bata pa ako. Paano maramdaman yung, hindi kasi, for context, may tama na yung tuhod ko. So, kahit naglalakad ako, nararamdaman ko na may masakit. Tapos, pinatherapy ko na to actually dati, pero wala talaga eh. Tapos ngayon naman, nung pandemic, nung height ng pandemic, syempre hindi ka nakakalabas. Bumili akong jumping rope. Tapos na-fuck up ata yung ankles ko. Dahil doon, nabigla siguro. Although ginawa ko naman yung sa tingin kong tamang progression ng pag-jumping rope. Talagang bumigay. Tapos ngayon, wala na akong cardio pare. Hindi ka nag-iinom ng gatas dati, no? Maraming pambili. Alam mo kung akong papipiliin, iinom naman ako ng gatas eh. Pero hindi naman available eh. Hindi ko choice yun. Wala talaga. Biktima lang talaga ng kahirapan. Ganun. Biktima lang kami dito. Ano bang ikaw ba? May mga napapansin ka ba sa sarili mo? Uy, shit, Tito Moves to ah. Ganun. Ano ba? Wala, parang isip bata pa rin ako. Tingin ko isip bata ako, pero sigurado meron. Na hindi mo lang napapansin. Napapansin ng ibang mga kabataan ngayon na kuya na nga tawag dito sa akin. Yung kuya, hindi ko feel. Hindi ko feel. Okay. Kahit nga yung mga mas bata na mga comedian, pag kinukuya rap ako, rap lang. Kuya rap sabi sa'yo. Rap. Lalo si Josh, kuya pa rin siya ng kuya. Ilang beses ko na sinabihan yun. Hindi ko gusto. Lalo na nasa corpo. Sir Rap, yung mga, hindi naman ako kasi, sinasir ka lang pag hindi kayo close. Ano yun, Kuya Rap, gano'n. Tapos, dati, sinabi ko na, huwag mo kong tawagin Sir Rap, Kuya Rap, gano'n. Rap lang, kasi pareho lang tayo nasa baba ng corporate ladder. Magkakapantay tayo dito. Boy. Sige man. Okay, din. Speaking of, Josh pala, birthday niya rin kahapon. Kapag ka-birthday kami nun eh. Anong tawag dun? Di ba pag magkapangalan katukayo, may special ba na word para? Wala yata, ka-birthday. Ka-birthday lang. Ka-birth month. Nalaman ko yung nag-open mic siya. Isang open last year. Sabi niya, birthday ko na po next Saturday yata, Friday. Tapos yun, ano yun ah, birthday ko din yun ah. Ka-birthday ka. Gaya-gaya. Paras kami nasira ng ulo. Gaya-gaya mga parents niya. Ano ba? Ano yung pinag-usapan natin? Wala kang Tito Moves. Hindi pero ka nakahawak ng bird ng mga pamangkin mo. Hindi. Pututuwi ka ganun. Ang pamangkin ko, 20. Ano naman? Tuloy na yun eh. May mga pamangkin ako, high school yung isa, tas pinakabata, mga 4 years old yata, 3. Ayun. Nung baby ba sila, binubuhat mo sila? Yung isa lang. Isa, dalawa. Kasi nung ilang taon ako nagkaroon ng pamangkin, 10 yata. 10 years old ako na nagkapamangkin. Kasi hindi ako sanay bumuhat ng bata. Kahit kaninong baby di ko binubuhat. Yun sila lang. Hanggang ngayon? Nadala mo yan? Hindi naman. Buhat na lang. Yung, ayoko nung sobrang liit tas bubuhatin ko. Yung proactively na hinihiram, pero ng bata. Hindi ko ginagawa. Sobrang, parang tatakot ako baka mahulog ko sila eh. Hindi rin ako nagkikiss ng mga pamangkin, gano'n. Weird kasi. Hindi ko kinikiss. Kung kikiss ko dito sa puyot, no? Gano'n. Yun sa yung alam kong hindi masyado kinikiss kasi, alam mo yun, pag kinis mo yung, naiinis nga ako. Wait, tapusin ko lang itong point. Sige. Yung kinikiss mo yung bata, tapos kinikiss din ng ibang matatanda yun. Parang yung feeling ko, nagkikiss na rin tayo through dun sa baby. Tapos yung pinakaayaw ko, pag may nakakita ako ng baby, tapos kinikiss ng kung sino-sino, nilalawayan. Holy shit, man. Bawal yun eh. Parang ano yun eh, yung sinasabi nila, may term sila dun eh.
Na? Yung lalawayan yung bata. Usog. Yun, pero usog. Sobrang opposed ako dun sa idea na yun. Ang nalalawayan ko. Bumuelo pa yun. Nung nilawayan mo, parang binandog. Ang tigas ng plema mo eh. Uyak ng iyak yung baby ko. Lawayan mo. Nausog mo ata, lawayan mo. Okay. May buwelo pa si Inang. Yung plema mo may dugo-dugo pa. Utang yun. Kakaiba yun. Sa baby. Ayoko yun. Kung magka-baby ako, yun yung... Kahit ako ayoko yun eh. Ayun yung halik ka na. Alam mo yung ano, yung nasa stuck sa gitna ng ilong tsaka bibig. Kadiri. Wizard. Ay, yung baby, naghahalik ka. Hindi ka nag-kiss. Hindi. Hindi rin ako nagbubuhat ng baby. Hindi ko yung proactively na pairam ng baby. Pag andun ako kila mama, tapos andun yung ate ko tsaka yung baby niya. Sinasabi ko lang ibaba niya para makita ko. Pero hindi ko binubuhat. Binubuhat ko lang para pagpipicturean kami dalawa. Tapos babalik ko rin. Hindi ko alam. Siguro kasi yung takot ko baka may mangyari pag hawak ko yan. Kasi ang hirap kayang humawak ng baby. Pati nga yung ano pare. Sorry, yung iniisip ko. Pag matanda na yung bata, tapos hihiramin ko, taras. Pero yung bata ay ita-time zone na. Dadal namin sa time. Yung gano'n, yung thought na yun na, ito baka may mangyari pag dinala ko siya doon. Tapos, cargo mo yun eh. Pero kapag gano'n ako. Kasi ginagawa sa akin ng may gumawa sa akin nun. Tapos sobrang, hindi ko alam kung, tita ko. Basta may gumawa na, tapos sobrang na-appreciate ko yung pag dinadala. Gusto ko rin sanang i-pay forward. Pero yung fear, na baka may mangyari pag nasa iyo yung bata. Tangin, hindi ka mapapatawad ng magulang nun. Di ba? Edi, ano ko nagawa ko na yun eh. Sa pamangkin ko. Dinala ko lang sa... Ginala mo? Oo. Ganun lang. Edi si Ali pagbuhatin mo. Hindi, ang sinasabi ko na, halimbawa, paano pag ma-aksidente? Mawala yung bata. Habang ganun. Gusto ko naman yung idea, hindi ko lang gusto yung execution. Kumausap ka ng iba, ilabas mo tong ikaw pa rin pala ang doon. At best siguro, pag nai-anak kami, tapos papapuntahin ko, maglaro kayo dito, mag-banding kayo ng pinsan mo. Pwede. Okay yun. Yung ida-drop off. Oo, pwede. Pero yung yung dadalhin, gusto ko rin sana yun sa arcade, yung mga ganun. Kasi nag-enjoy yung mga bata dun. Pero yung arcade dyan sa malapit na mall sa atin, puta. Puro matatanda yung mga naglalaro. Alam mo yun, yung parang sugal. Sa harap? Puro, yung parang sugal, yung fish. Ano ba yun? Na-try mo na ba yun ever? Hindi pa, pero nakikita kong daming nananalo dun nasa daming coins or token. Hindi ko alam. Pwede ba i-encash yun? Yung mga token na napapanalunan nila? Hindi yata. Pure Pure enjoyment lang nila. Lulong lang talaga sila sa sugal, tas ito na yung the best alternative para sa kanila. Pinakalegal na. Oo. Na hindi sila papigilan ng mga asawa nila. Kasi kung makita mo, puro matatanda. Yung mga nasa art, siguro 40% matatanda. May mga bystanders din na matatanda. Naglalaro doon, no? Ha? Walang bata halos. Oo. Dapat yata ilipat na sa casino yun eh. Sa harap ng sa perya dapat ilipat nila sa food court. Doon na lang kayo. Tayo pang kayo, pang pasigip kayo nung lugar ng mga bata to So yung mga thunders. Dati, ang lalaki ng mga arcade. Tapos pag dati kasi sa probinsya kailangan namin bumiyahe ng mga at least 1 oras, 2 oras para makapunta sa mall. Tapos pag nandun na sa mall, syempre yung mga magulang, bibigyan lang kaming pera pang arcade. Titipirin namin yun. Tapos sila mag-window shopping siguro, ganun. Ganun din ba yung ginagawa sa inyo? Hindi, ang arcade namin doon dati sa Morong, merong isang lugar talaga doon. Puro arcade siya. Hindi siya mall. Talaga? Oo. Ano nga bang tawag doon? Wala, tinayuan na ng Save Mo rin. Pero sikat na yun, na lugar dati. May mga Twin B. Token ba yung hinuhulog o piso? Piso. Piso rin yung sa iba, yung mga pipitsugi sa amin dati. Piso. Pero kung gusto mo sa mall, yung sinasabi mo, may ganyan din. Actually sa palengke. Palengke sa sa Bawang La Union. Dati. May mga may yung palengke, may isang corner doon na puro arcade, tas piso. Oo.
Astig na, no? Meron kayong ganun, yung car, yung nagda-drive talaga. Oh, ha? Yung merong nakaupo, tas ida-drive mo. Manibela talaga. Tapos may MMDA, ganun. May nakabantay na po. Yun ang laro niya. Nag-need for speed ka, pinara ka nung ano. LTO. Tapos pumunta pa dun sa bintana mo. Sir, kumusta? Usapan na lang natin to, sir. Hindi, ano yun ngayon sa... Ano yung mga laro sa inyo? Mga Metal Slug, ganun. Street Fighter, mga ganun. Sobrang luma na kasi dun eh. Yung mga Twin B, alam mo yung Twin B? I'm sure pag nakita ko malalaman. Oo, yun. Twin B yung naalala ko. Tapos yun, hindi siya Need for Speed. Yung F1 na... Tama. Na ganun. Alam ko yun. Top Gear, mga ganun. Tapos... May nagagawa ba talaga yung manibela nun? O for ano lang yun? For added effect lang bilang driver? May nagagawa ba talaga yun? Meron yun for manual. Kasi dalawa yun, manual tsaka auto. O yun. Pag manual, ikaw magkakambyo. Kung ipipremera mo na segunda. Pero hindi ko ginagamit yun dati. Bilib na bilib po ako sa klase ko ginamit niya. Putang ano. Marunong siya mag-drive eh. Pero grade 6 baka ata kami. nagka-clutch pa siya, no? O yun. Hindi, wala palang clutch yun. Wala clutch. Dalawa lang. Tapos bilib ako ginagamit pala yun. Auto lang yung ginagamit ko palagi. Nakakapunta ka ba sa time zone ng Mega Mall? Nakikita mo yung mga nag-i-initial D doon? Hindi. Pag napunta ka, panoorin, napaka-exage nila. Initial D, ganun din. Yung drifting. Oh. Sikat kasi yun eh. Na sa arcade. Tapos napaka-exage nila magmaneho. F na F nila. Yung pati yung pagmanubelo. Mga ganun. Tapos may kita mo pag matatawa ka pag nakita mo. Kasi parang feeling nila sila yung driver. Driver, andun talaga sila sa mundo ng Initial D. Pero don't get me wrong, magagaling sila na ano lang ako, na OOA-an lang ako. Oo. Na, kasi di natin ginagawa yun. Hindi. Pag nakikita rin, tama. Pag nakikita namin ni Ali, pati siya napapailing eh. Naglalaro ka lang. Saan? Ay, nung last, kailan ba yung ganun kami yung baril-barilan ng zombie? Walking Dead ata. Sa time zone din? Time zone ba yun o yung World of Fun? Basta saan ba? Mega Mall. Sa Mega Mall. Di ba madalas din ngayon mag-ganon? Ayun, nag-ganon kami. Tapos card. Ang kwento pa card, di time zone yun? Time zone, yun. E di, naghanap kami ng token ng kiosk ng booth. Sabi. Nakabobo yung time zone, no? Oo. Pag ka. Nagtanong kami din sa babae. Saan yung bilhin ng token? Wala na pong token ngayon. Paano nang gagawin namin? Para feeling namin, tanga namin, tapos ang tanda na namin. Outdated. Ignorante pa rin, no? Wala na po, card na. Paano to? Low-loadan po, tapos isusok-sok pala yung card dun sa game. Hindi na yung token na hinuhulugan. Kasi ganun din kami. Para mga kung papasok lang nito ulit sa time zone, panigurado. Ignorante, no? Pero si Ali, siya naman, yun yung nilolo doon. Tapos napaka-pricey kaya ng isang swipe mo. Magkano na ngayon? Hindi ko 15 ata. Oo. Tapos yung load nun, hindi siya divisible by 15. About 200. Kailangan mo talaga mag-load ulit. Ba't ko ba nilalayo ito? Iniinom ko rin. Si Ali, gusto niya nagta-time zone. Tapos ang go-to niya, Tekken. So ang ginawa namin, bumili kami ng 2 controller ng Xbox. Pero yung lang, ba't ba ako nagpapaliwanag? Controller ng Xbox, tapos nag-download. Bumili kami ng game sa Steam ng Tekken. Tapos ngayon ayaw niya na mag-Tekken. Bakit? Kasi di daw siya manalo-nalo. Naiinis. Ang go-to ko doon sa mga arcade, gusto ko yung mga Street Fighter, yung Marvel versus Capcom. Yun, gusto ko yun kasi sobrang animated. Alam mo yun, may basta iba talaga yung effects eh. Parang gusto ko mag-download. One hit combo. One hit combo. Ba't ko ba napasok yun? Ayun yung sa probinsya dati. Tawag dito. Yun, binibigyan lang kami. Dati malaki na yung 80 eh. Marami ka naman, 80 pesos. Na bibigay siya. Marami. Pero 5 pesos isang token. So, mahal din. Pero, kailangan mong tipirin eh. Hindi ka dapat pa hulog lang ng hulog.
Kunyari, laro ka, tapos pahinga ka, nood. Kasi isa-stretch mo yun eh. Kasi hindi mo alam kung gaano kayo katagal dun sa mall eh. Alala ko yung meron kaming din sa harap ng bahay namin dati. Ganyan. Yung arcade? piso. Arcade. Yun, app. 3. Yung isa PlayStation, yun may Marvel, Capcom versus Capcom. PlayStation talaga na may analog controller. Hindi, yung basta yung pinipindot. May joystick ka, pinipindot. Tapos yung dalawa, luma. Joystick nga pala tawag doon. Luma. Luma. Ang mga laro, Aladdin, ganun. Naglalaro ka ba nun? May Aladdin ako sa Game Boy nun. Parang feeling ko similar na game yun. Tapos yung may mga code. Code? Oh, may mga, halimbawa, natapos mo na yung stage na to, bibigyan ka na yung code sa dulo. Para kung mag-start ka ulit ng panibagong game, enter mo yung code, tapos balik ka dun sa stage na yun. May save pala yun. May save pala. Talaga? Yung Genie Jafar, Aladdin Abu, mga ganun. Picture yun ng mga characters eh. Combination. Tapos, naalala ko pa, mas ang dami kong na code na nakukuha dun. Memorize namin pag Ba't di nyo na isulat? O nga, no? Tapos, ipaskill dun sa sa computer shop. Tapos, ang maganda dun pag yung malayo na yung sobrang layo na ng stage. Tapos, wala ka ng panghulog. Ang gusto ng iba, itutuloy ko. Kasi ang daming mga bata sa likod na hangang-hangas. Paano mo nagawa yun? Tapos, itutuloy na lang daw nila. Ay, yung iba madadamot. I-reset yung Hindi, mag-umpisa ka sa akin. Okay ka lang. Yun nga, may mga din, no? Dati, palagi ako nabubwisit pag kasi pag pupunta ka sa palengke, hindi ka naman taga dun sa area na yun. Tapos yung mga batang taga-area dun sa malapit sa palengke, tambay talaga sila dun. So pag may in a way, parang dayo ka eh. Pero namamalengke lang naman yung magulang mo, tapos dito ka muna kasi wala ka namang dun, pakinabang sa ginagawa nila. So dito ka muna. Tapos andun lang sila sa likod mo, nakakailang kaya maglaro. Parang ginajudge ka nila yun. Bobo ang puta, gawa ganun siguro. Gogo. Tapos merong iba na marunong pa sa'yo. Marunong pa sa naglalaro. Nabubwisit ako dun sa mga palengke boys. Kasi alam na nila yung yung gagawin. Wala silang panghulog. Alam mo ba yung, tapos meron pa yung pagtapos na yung time mo. Yung toot, ganun ba sa inyo? May time? Hindi ba pag tama. Yun yung sinasabi ko. Sa arcade kasi, hanggang mag-game over ka. Doon, may time nga pala yun, no? 2 minutes, parang ganun. 3, mga ganun. Depende sa setup. O sige, pag na-time ka na. Meron yung mga luma, ilaw lang yun eh. Green, yellow, tas red. Tapos pag tapos na yung time mo, tutunog yan. Toot. Tapos kailangan mabilis ang hulog mo ng piso. Kung hindi, mag-reset yung game mo. Yun. Nakakamiss yun. Tapos yung talagang kailangan maghanap ng piso para kaya yung ibang ginagawa, nakahilera yung mga piso nila. Parang ayaw talaga na magpalaro dun sa arcade. Totoo yun. Pag halimbawa sa Worlds of Fun, pag nakita mo naka-stack yung token niya, naku, hindi ka makakalaro dito. Asa ka pa. Ito yung normal day niya. Parang ganun. Yung sa initial D, kasi dati may din eh. Yung bago to maging SM. Ever. Tapos may Worlds of Fun, tapos may initial D. Tapos big hit talaga yung initial D para sa mga lalaki. Game ba yan o anime? Anime na ginawang game. Anime muna. Tapos ginawang laro. Tapos kasi siguro close to reality yung pag-drifting ganun. Siguro yung feel din na kasi nakikita mo nila eh. Yung paglaro nila sa manubela, para talaga sila nagda-drive. Yung tinatansya nila ganun. Di ba may yun? Pag nagdi-drift yung handbrake, gumaganon din sila? Feeling ko nagpa-pump na lang sila ng brake sa yung brake na lang sa paa. Hindi, walang handbrake dun sa Wala. Sa game. Wala. Nagkaroon ba sa inyo ng sa probinsya nyo ng Morong? Meron bang shop doon na mga PS1? Parang ang dami nilang PS1 TV. Tapos maglalaro ka. Tapos sinarentahan mo. Meron. Napakasolid nun. Sa Fuji tawag namin. Napakasolid nun, no? Oo. Nung kausuhan ng PS1. Meron pa Dance Revo. Nagda-Dance Revo ka ba dati? Hanggang ngayon hindi. Pero, nagka-PS2 ko. Balik muna tayo sa PS1. Sige. Dati, may ganun din sa La Union. Kilala mo si Mami Lu? Taga-Bawang siya dati. Tapos si Mami Lu, siya yung tipo ng tao na parang kilala niya lahat.
Ganun. Tapos, kinikwento ko sa kanya yung, hindi ko alam kung paano kami napunta. Parang nabanggit ko na may gusto ko maglaro doon. Ganun. Tapos sabi niya, oo, kilala ko yung may-ari nun. Sabihin mo lang yung pangalan ko. Yung mga classic matatanda na papalaruin ka nun, sabihin mo lang yung pangalan ko. Ganun. Tapos pumunta, nung nasa palengke kami, hindi naman kasi ako palagi nasa palengke. Nandun kami. Punta ako doon, tapos, kailan po si Mami lang? Kailan mo yung Tapos yung itsura niyo, sino yun? Akala ko ang... Ayaw na lang bigyan ng 20, no? Para makapaglaro ako doon. Isang oras ba yung 20 doon? Ang pagkakaalala ko. Yata, ano? Tapos, if-flip mo yung, yung binder nila ng mga games. Puro games. Tangina na nakakaastig nun, no? Yun yung sinaunang computer shop na time mo na. Hindi, nauna din yung computer shop. Kasabay, I'm sure magkasabay. Yung may com shop, tapos may mga ganun. Outlier rin kasi pupunta ka na talaga dun para maglaro eh. Sa com shop, pwede kang gumawa ng project siguro. Microsoft Word, ganun. Hindi ka lang. Ano ba? Tatanda ko sa grade 3 pa lang ako meron ng PS1 hanggang elementary. Grade 4 ata, ganun. Tapos naglabasan yung mga comp shop sa amin ng Counter-Strike, mga grade 6, kaya grade 5. Oo. Oo, pare. Yung mga kasi ba grade 2, grade 3 pa lang ako may ganun na eh. Yung comp shop? May, yung counter talaga yung pinaka. Dati nga synonymous yun. Kahit di naman counter yung lalaruin nyo. So, tara counter tayo. Parang gets na Ka-comp shop kayo. Pero hindi rin ako masyado na nahilig sa eh. Ikaw ba, nahilig ka ba sa mga online games? Mga Counter-Strike. Pero hindi ako gumaling. Ay, online. I mean online. Adbot lang yung mga kaya kong talunin dun sa counter. Anong online ba? Yung mga... Gunbound, Freestyle, Gunbound, MU hindi. Rock yun. Oh, meron yung may ninja. Yun, meron. Guns. Nun, no? Ano yung guns? Parang ganun din, pero meron kang baril. Kasi guns nga. Natigil lang din ako sa... Feeling ko magtutuloy-tuloy ito kung di ako nag-seminary. Seminary, wala naman kasi kami ganap dun. Tapos lumalaki na rin yung Dota at the time. So, sobrang laki na. Tapos nagiging... Na-realize ko na hindi ako pwede sa Dota kasi strategy eh. Talaga pag pinagkakwentuhan ng mga kaibigan ko, Nga naglaro sila kahapon, tapos nasa school sa pinag-uusapan nila. Talagang napaka-passionate nila dun sa mga strategy nila, ganun. Paano sila magkwentuhan na ano? Yung paano pupunta ako dito sa Torre, maghihintay ako. Yung mga ganun, may strategy sila. Ang natatanda ko kasing... Wala talagang alam sa Dota eh. Ayoko rin ng mga ganun, yung may mga items, tapos bubuin mo. Alam mo ba yung mga barkada ko ngayon? Sila yung mga classic Dota boys nung high school. Tapos ako lang din nagdo-Dota. So, palagi sila nagko-computer games. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. I mean, na-weirdohan din ako na yung mga kaibigan ko. Hindi ako nag-share ng interest sa kanila. Pero kaibigan ko sila. Parang gano'n. Pero balik muna tayo dun sa para mas gusto ko yun sa PS1. Oo. Yung com shop na PS1, papalayo na tayo. Ang paborito kong laro ano ba paborito ko? Dragon Ball GT. Tayo na angas nun, no? Ano ba yun? Yung hindi, naalala ko may Goku form. Kasi iba yung perspective. Pag, yun sa iba, halimbawa, sabihin natin, Tekken, 2D lang, magkaharap lang kayo, tapos nagbabakbakan kayo. Doon, split screen, tapos nakikita mo yung, parang ikaw si Goku, nakikita mo yung world, nasa perspective. Napakaangas nun. May mga pa yun yung code na, para mapalabas mo si Goku 4. Up, down, yung ganun. May series of Series of, may mga code na. Parang sa lang din. Sa Contra. Hindi Contra eh. Iba yung nasa GTA. Diba yung yung cheat code sa analog kasi parang may series of patterns susundan mo lang. Ay meron ding GTA na sa PS1 yan. PS1 and PS2. Nabutan kong GTA sa PC na. PC. Yan din eh. Sa PS2 din nila. Parang gano'n. Mas Basta madali lang tandaan sa PC yung mga cheat code kasi mga words. Pero alam mo, nito lang naglalaro. Hindi ko alam kung kailan ako naglaro eh. Pero naalala ko pa rin muscle memory eh. Lalo na yung Hesoyam. Muscle memory yun kasi nagmamadali ka palagi na ibalik yung niya, life. Yung Hesoyam yung life. Nyari malapit na mamatay, ibabalik mo.
Siyempre, pag malapit ka na mamatay, minamadali mo yung code na yun para bumalik na agad. Ganun. Hindi ka ba natuto mag-Dota? Hindi. Kahit isang hindi mo sinubukan? Naglaro ako. Sabi ko nga yung mga kaibigan ko sinubukan nila ako. Wala talagang appealing para sa akin. Pero sinubukan naman ng mga kaibigan ko, tinuturuan nila ako. Pag hindi mo talaga interest no? Oo, pare. Kasi nung high school, ganyan din kami, mga Dota boys yung kaibigan ko. Tapos, tinuruan ako isang beses. Nahook ka? Hindi. Parang yung isa, kinokontrol niya yung hero. Okay, tinamad ako. Paano ako matututo? Ganyan. Pero nag-college, parang natuto ako mag-Dota. Siguro nakailang games din ako. Tapos natatalo ko yung kaibigan ko na siya yung magaling. Hindi siya magaling, pero siya yung magaling magkwento pagdating sa Dota. Pero natatalo ko siya. Oo, pero natatalo ko siya. Angas nun no? Pag pinatahimik mo yung maingay. Ang isa pang niyan, may isa pa kaming kaibigan na tumayo ka na, talo ka naman palagi kay CS, kakatuto lang yan, parang ganyan. Ang ginagamit kong hero isa lang. Ano nga ba? Jarakal. Pinakamadali yata yun Di ba? Kasi pinakamadali lang na nabuuan ng items. Pa? Parang ML, di ka nag-ML? ML? Ano yung ML? Mobile Legends. Ay, hindi ka marunong. Ay, parang hindi ako interesado. More hindi ako interesado. Mas madali kasi yan kaysa sa Dota. Ayun, ang tingin ko pa sa Dota boys dati parang mahiyabang ganun. Mahiyabang, may aura nga sila. Pero may sarili silang mundo. Na sila nagkakaintindihan, tapos excited na sila matapos yung school. Yung klase ba? Tapos dediretso na sila sa sa com shop. Tapos pag nagkwentuhan sila, parang tingin ko, yayabang naman itong mga to. Tapos, pero wala kasi circle Oo. Pero meron akong kaibigan na ka-church din. Magaling siya mag-Dota. Tapos in-explain niya yung kung paano nangyayari. Kasi yung kwentuhan ng mga kaklase ko parang yabangan lang. Pero itong ka-church namin, naikwento niya yung mechanics sa akin ng Dota. Ganito kasi yan, parang yung strategy. Tapos kailangan bumuo ng items para matalo mo yung, parang doon ako na-hook sa kanya na hindi pala payabangan ng Dota, parang strategy game. Strategy din. Nga Ganun. Kasi yung ibang kwentuhan parang lang parang nagyayabangan lang. Hindi ko ma-gets kung anong sinasabi nila. Nung na-explain sa akin ni si Mark Lubag nga pala yun, na kinasal nung Friday. Talaga? Yun. Ko na. Pang pala yan. Bakit ka nagpakasal? Pa ako. Pinag-speech ako. Galing ka ba sa kasal? Friday. Totoo? Pasok pa ako nun. Meron. Alam mo naman ako. Talaga? Nag-speech ka? Hindi naman speech, pero hindi ko alam na. Ito pala gagawin ko. Dapat sabi mo yung toast na, pero sobrang igsi lang. Wala pang 1 minuto yung sinabi ko. So, hindi ako prepared. Wala pa yun. Dapat nagsulat ka, Oo. Sabi ko kung nasabihan mo ako, i-roast kita. Parang ganun. Yung ginawa ko sa kuya ko. Parang ganun. Parang ganun. Kasi yung isa naming ka-church din na ganun, sinabihan ako yung toast. So, at least nasulatan ko nung 2 years ago yata. Ay, ngayon, biglaan din. Biglaan lang. Biglaan lang. Kinasal. Kaya hindi. Kasi ito pala kakwento ko. Hindi ko alam na abay ako. Talaga? So, nakapolo lang ako. Entourage ako. Nag-entourage ka ba? Nakabarong, ganun? Nakabarong yung lahat. Ako lang nakapolo. Ayun ba? Uy, dapat pala nagsabi ako sa'yo. Pero hindi ko kasi alam na ang nag-chat kasi siya sa GC. Masali kami ni Monja. Talaga? Entourage kami. Talaga? Pero nakabarong? Hindi rin. Pagpunta niya nakapolo lang din. Sabi kasi invited kayo. Sabi sa GC, invited kayo, punta kayo. Kasi may lapses din yung pero pagdating din sa pinakang invitation, meron pala yung pangalan namin ganun sa groomsmen. Pero sabi naman niya, okay lang yan. Hindi naman tungkol sa inyo tong araw na to. Tapos, ayun, pagpunta ko dun sa kasal, sakto. And ina-arrange na yung entourage na. Nahiya ako ganyan. Pero naisip ko, okay lang naman kasi. Wala naman makakaalala sa akin dito. Tsaka nag-angkas ako nun. Isipin mo, nag-angkas ako sa barong. Tama, no? Tapos naka-helmet ako. Hindi mo muna isuot yung barong, pare. Ayoko may bit. Yung bit-biting ko lang. Yung bag mo na sling bag, andun lang, nakatupi. Ang bag ko, lang, clutch bag lang na gano'n. Ayaw mo talaga. Ayaw talaga. Isang pikit ko lang, makunan ako ng picture doon. Meme na ako agad. Ayos naman Masarap yung ulam. Yung food. Masarap. Na-excite na ako dun sa kasal kasi alam kong pang malakasan yung
Yung pupuntahan natin kasal sa kapatid ko. Ako din. Excited na ako kumain ng ano. Kasi hindi rin ako nagra-rice ngayon for the past 2 months. Kaya excited ako na kumain kumain lang ng ulam, yung sobrang daming ulam. Oh, hindi rin ako nag-rice nung ano. Hindi ko alam kung bakit. Yeah. Ang sarap din magpapak eh. Tapos I'm sure may salad dun. So feeling ko isa ako dun sa mga pretentious na pipila dun sa salad bar. Ganun. Nice din eh. Pero ayoko ng ulam na ano, masyado masarsa. Tapos papapakin lang, Mas gusto ko may kanin. Pag para sa ano yun, para sa yung mga ulam na niluluto natin, para talaga sa kanin. Oo, yung sobrang daming sarsa. Oo. Menudo, papapakabang menudo. Tapos sobrang lasa. Pulutan? Oo, pwede. Oo, pwede. Pero yung sobrang lasa talaga, tapos may sarsa. Oo. Kailangan mong panabla Panabla ng lasa. Alam mo nung nasa abroad ako, doon ko na-realize na mas makanin tayo dun sa mga, at dito sa mga napuntahan ko. Yung basis ko, yung McDo nila palagi. Walang Kanin? kailangan mo umorder ng separate. Walang meal? Walang meal. Pag bumili ka ng manok lang talaga. Sabi kong weird na itong, ganun tayo kalakas magkanin. Ganun. Mahal ba yung kanin sa kanila? Dito 40? Hindi ko alam yung sa price. Pero kung hindi naman talaga kayo nagkakanin talaga, halimbawa na-weird lang ako kasi akala ko lahat ng bansa, kasi may rice meal. Lakas natin kumain ng kanin. Parang unti-unti ko nung na-realize na mas makanin tayo dito sa mga putang inong to eh. Hindi naman big deal. Parang, in a way, hindi siya culture shock eh. Pero parang sapat lang na dahilan na para mapaganan ako. Hindi kayo nagkakanin? Walang rice meal. Nag-rice sila, pero hindi natin, kaya ako siguro nasabi yun, kasi yung mga ulam natin, masyadong malasa. Kaya ginagawa natin yung kanin, yun yung pang-neutralize. Yun. Yung pampabawas ng lasa. Pero sobrang malasa, sobrang alat ng mga pagkain natin, ganun. Kaya para iba pag maalat, damihan mo na ng kanin. Oo nga. Ganun sinasabi. Kaya yun ang, or baka dahil kaya ganun yung mga ulam natin kasi mahilig tayo sa kanin. Para makanin tayo eh. Sa tingin ko pareho. Na lang. Nag-meet sa gitna. O masyado malasa. Ikaw ba kaya mo ba kaya mo bang gawing soup yung dinuguan? Masarap yung dinuguan pero kailangan mo ng kanin para ma-enjoy yung meal na yung ulam na yun. Tapos ang kanin sa iba side dish, no? Saan? Sa West. Side dish ang rice. Sides. Kumbaga, parang yun yung pinapapili tayo kung mashed potato ba or fries sa KFC. Tapos sa kanila kanin. Hindi natin gawin yun dito, no? Hindi, feeling ko hindi natin kailangan i-adjust. Ito, parang feeling ko nga, na ito yung identity natin, no? Makanin tayo. Ganun. Kaya ang dami ding obese sa atin kasi yung kanin, carbs yun. Tapos kung makakain ng kanin, sobrang dami. Ako rin pag nagra-rice kami, na-realize ko kung gaano kasarap yung kanin. Gaano ka-satisfying. Kasi pag hindi ka nagra-rice, kung ano lang yung nakaharap sa yung pagkain, yun lang kakainin mo. Pero pag rice, may chance ka na kumuha ulit. Alam mo yun, yung hindi matapos na cycle ng pagkain. Ang dami ko pang ulam, wala na akong kanin, kuha akong kanin. Tapos pag konti na lang yung ulam, titipirin mo. Kunyari, konting lang, magkuha ka lang dun sa kanto ng beef. Kuha konti. Tapos sobrang daming kanin. Yung parang ginagawa mo sa mga inasal, iniunti-unti mo yung ulam para makarami kang kanin, para masulit mo. Nakailang kanin ka sa bang inasal? Ang record ko 5. Yan yung 5 ba? Baka 4. 5? Dami. 3 lang ata ako kasi sobrang... Tingin ko 4 or 5. Basta andun sa 2 yun. Kumakain ka ba ng kanin doon na walang ulam? Chicken oil lang? Hindi naman. Pero I'm sure maraming chicken oil. Kasi dati meron akong sa ka-church din namin na mataba siya. Tapos unang rice, di ba? Unang serve ng rice, yung maganda yung ayos ng rice. Naubos niya yung rice. Pero yung ulam din niya pa nagagalaw. Ganun siya kahilig. Hindi ko alam kung pine-prepare niya yung sarili niya. No? Parang ginawang appetizer yung kanin na may chicken oil.
Tapos nakakaano yata, 8 yata. Ikaw ba? Ano ba strategy mo? Hindi ba ganun? Siyempre hindi mo gagawin yun. Hindi ka naman savage eh. Pero ang ginagawa ko, chicken oil. Sabi na Tapos, naglalaway ako pag iniisip. oo nga. Saka, yung sabaw. Ay, hindi ako na masabaw. Hindi ko masabaw. Hindi ako Nilagyan ko sabaw. Si Ali Tapos, masabaw. kinakamay ko. Ayun. Hindi niya kaya kumain ng food pag masyadong dry. Mm. Ako hindi. I don't mind. Oo. Okay lang sa akin. Si Ice din, ganun. Gusto masabaw. Ako sa mga inasal lang ako sasabaw. Alam ba ang goal ko dati? May goal pa? Makainan lahat ng mga inasal sa buong Pilipinas. Ganda content yun. No? Meron tinatabi ko yung mga resibo dati. Pinakamalayong mga inasal ko nakainan sa Apari. Kasi yun. Sabi ko, parang maganda na lahat ng mga inasal sa Pilipinas. I-rate mo ba? Oo, i-rate. Meron kang review, ganyan. Yung mga tao, ang tawag sa ganun, service. I-rate mo. Yung food, yun mga ganun. Kaso, sobrang dami ng mga inasal. Ang hirap. Ang move ko sa mga inasal, kasi ang hirap magtawag ng nagtatakal ng kanin. So yung unang punta niya, 2 na agad. So 3 na. Alam mo yun. Para hindi, feeling ko, okay na ako dito sa 3. Masyado na akong greedy pag, alam mo yun. May ganyan kaming sabi ko, kuya, 2 na. Ayaw niya. Talaga? Dito mismo sa mall dun sa harap natin. Totoo? Kasi dyan okay lang din eh. Kaya nga, ewan ko dun sa isang beses na yun, sabi niya, bawal nasabihan sila. Bawal po 2, pero balikan ko na lang po kayo, parang gano'n. Ewan ko. Baka, hindi ko na maalala kung kailan ako huli ng nagmang inasal. Pero alam ko dyan, 2 na agad para. O parang hindi na babalik na naman. Kumakain ba kayo sa yakitate? Alam mo ba yung yakitate? Yung may pork chop. Meron dito sa... Wala na. Saan? Sa Yung kanto? countryside? Oo, wala na. Sarado na. Pero meron sa De Castro. Yung sa loob? Sa loob. Oo, yun. Pag kumakain ako dun, kasi only rice dun. Only rice ba dun? Only rice dun. 2 na agad. Nyari pagka-serve nila, ate pakidagdag na ng isang kanin. Para hindi na ako babalik. Anong ganun. Once pala ako nakakain dun sa Tapos di mo pa alam na only rice. Only rice dun pa. Only rice pala. Dito sa harap, kumakain ka na ba? Yan? Yung bagong katapat ng Petron ba yun? Shell. Tapat ng McDo. Yung kainan wala na rin doon. Yakitate pa rin ba? Hindi, iba na. Only rice din doon. Yung mga tapsilogan. Masarap? Oo, maksarap. Maksarap? Kumakain ako doon minsan pag nagigising ako ng gabi tapos walang pupuntahan. Alam mo wala nagtatrive na business doon sa arcade na building ngayon? Palaging in and out yung mga business doon. 2 na lang ata sila doon eh. Oo. Palit na ng palit. Pero nakita ko kasi punta ko lang doon nakaraan. Nagpa-change oil, gear oil ako. Ang dami nilang customer yung sa motor. Yung motor shop. Saan doon? Yung same building? Same building. Nasa Lourdes, na Bibingka. Diba malaki yung dati, maliit na lang ngayon. Kasi sila na yung nag-occupy nung dating other half ng Bibingkahan. Yun ba tawag doon? Pero dati pupunta ako doon, mas pinipili ko sa De Castro kasi pag doon ka sa malapit, yung binanggit mo, tapos doon sa countryside, pupunta ka ng daming pulubi doon. Tapos nakatingin sila. Tapos, kuya, akin na lang yan, mga ganun. May mga ganun. Kuya, drum mo ako, ganun. May lumapit nga sa akin yung in-order ko yung lechon kawali. Doon sa sinasabi ko, masarap. May lumapit na. Hindi mo ma-enjoy yung meal mo, no? Tinuturo niya yung yung ulam ko. Pero tapos naman na akong kumain. Ano ang tamang approach dun? Kasi nangyari sa amin kahapon lang yan. Ay, hindi sa amin, actually. May dun sa Lawson, may bagong Lawson dun eh. Tapos okay din yung kape nila. Ayun sa, dito. Tapos may labas sila. So doon kami nakatambay ni Ali. Umiinom kami ng kape. Tapos may mga kumakain ng chicken. Tapos lumapit yung kuya talagang, kuya, tiyakan na lang yan. Tapos yung umupo pa siya dun sa mga babae. Dun sa table nila. Talagang, alam mo diba 4 yun? Diba table? Tapos 4 na upuan. 3 silang babae. Umupo siya dun sa pang-4. Tapos nakahintay lang siya. Tapos kinuha niya yung kanin. Kinuha niya talaga? Kasi syempre naiilang na yung mga babae.
Tsaka nagla-lunch lang sila naka-uniform sila. Halatang babalik din sila sa loob. So, ginawa nila, pumasok na lang sila sa loob. Tapos, ginawa naman nung pulubi. Lumapit naman siya dun sa dalawang kumakain. Hindi niya rin tinatantanan hanggang sa lumipat din. Tapos nung sa akin na, kape lang naman. Yung papayot siya, doon ko na pare, sabi ko. Gumano na ako. Anong ginawa niya? Una, umalis. Tapos mamaya, kinulit na naman niya yung dalawa. Tapos nung bumalik sa akin, sabi niya, sinusmall talk kami ni Ali. Ano sabi? Parang, tiro mo ako, gumagano. Sabi ko lang, tol, malis ka na. Tinataboy ko na talaga. Masama ba akong tao pag gano'n? Hindi. Ang aggressive kasi nung ganong approach nila na, akin na lang yan. Meron pa nga nakahawak na agad sa kape. Ate, akin na lang. Pagbaba mo pa lang ng jeep, parang may ininom ka. Ate, akin na lang. Anong gagawin mo dun, siyempre? Pero, tapos may kasama siya na tumatawa sa labas. Tumatawa? Kasama niya? Hindi, kasi Hindi ka nagtitrip lang ngayon? Hindi nagtitrip yun. Talagang, tapos, alam mo siya, sabi niya, walang kwenta kasi yung magulang ko. Sana naging mayaman na lang kami. Sana yung magulang ko mayaman na lang. Tapos sabi ko kay Ali pag, wala siyang makuha sa akin. Sabi niya, wala akong pera. Sabi niya sa akin. Sabi ko, wala rin ako eh. Wala naman talaga ako. Ang tinito ko, wala akong cash. Kahit gusto ko tang bigyan, pare. Wala akong mapapala sa akin. Gcash ka. Ang ginagawa ko pag ganun, kinakawayan ko lang na wala. Parang, hindi, kasi nakita ko na yung approach niya dun sa iba. Kaya nung pumunta sa akin, aggressive na rin. Pare, doon ka na. Sabi niya. Makulit pa rin. Wala kasing guard dun sa Lawson yun. Biling ko siya rin yung humingi ng lechon kawali ko. So, paano yung, elaborate way lang para itanong ko, ano ba yung tama na pagtaboy? Kasi una sa lahat, di ko naman kasalanan na mahirap sila. Tama naman. Pero, hindi rin tao, hindi rin human na magtaboy ka. Sabi mo na siguro wala. Ganun lang ginawa, wala. Kahit meron. Kasi sindikato yung mga yun eh. Sa tingin mo, totoo yun? O palaboy lang talaga sila? Sinasabi ko lang para hindi ako magbigay. Ayun, pinapaniwala mo yung sarili mo. Hindi yung iba. Iba daw. Yung badyaw, feeling ko. Oo. Mga hawak sila ng mga, pati yung mga nagtitinda ng sampagita, ng mga naka-uniform. Nakita ka ba ng ganun? Naka-uniform magbenta ng sampagita? Parang ang sinasabi nila, galing sila sa school, para magkaroon ng baon kinabukasan, nagtitinda sila ng sampagita. Yun, hawak din daw yun eh. Ayon sa chismis. Naintindihan ko yung sampagita. Pero para saan ba yung sampagita, pare? Sabit mo sa kotse, sa motor. Oo nga, pero anong nagagawa talaga? Amoy lang? Oo, amoy Gusto lang. mo... Pampalinaw ng mata. Totoo yun Tanga. Pero yung lola ko ganun. Mamimitas ang sampagita sa kapitbahay, tapos bababad sa tubig. Pamahiin lang yan? Hindi ko alam. Alam ko ano yun eh. Totoo? Sabi, matanda ka. Kakain na lang akong carrots. Ayun. Tapos ipapatak niya yung tubig ng sampagita doon sa mata niya. Baka pang hugas lang. Yung ginagawa ng lola ko dati. Ay mo lang matatanda yun eh. Ha? Ay mo. Oo, yun. Ay, parang vice nila. Ay mo nila. Sampagita. Hindi ko lang kung luminaw ang mata niya. Bakit? Buhay pa ba yung lola mo? Wala na, patay na. Kaya pala. Baka yun dahilan kayo namatay. Na-stroke na bukasan. Pagpatak niya ng sampagita. Hassle din yun sa mga bata na gano'n eh. Tapos ang ginagawa ni Ice pag gano'n. May point ako eh. Pero sige, tapusin mo na lang sa'yo. Ang ginagawa ni Ice, binibigyan niya lang ng pera. Oo, no? Gawa niya. Nakita kong ginawa niya yun eh. Binibigyan niya lang ng pera. Tapos, hindi niya nakukunin dapat yung sampagita. Pero hindi pwede. Kasi dapat maubos nila yung sampagita. So, parang indication na kailangan maubos mo yung produkto mo. Kailangan may quota ka. Oo, di ba? Parang may hint na sindikato talaga. May quota ka. Dapat maubos yung bago ka umuwi dito. Parang gano'n. Kasi hindi pwedeng hindi po pwede, sabi niya. Pag sinasabi niya, huwag mo nang ibigay. Huwag mo na, sa'yo na lang yung 20, ganyan. Hindi po, kailangan talaga na maubos. Ganun. Tapos kinuha ni ate, tapos sinabit na sa leeg niya. Ayan, masaya ka na. Santa ka na. Pero ganun sa Ice, nagbibigay siya. Na walang tawag dito. Bakit nga ba?
Alam mo, ganun din siya. May nagtitinda ng unan, matanda. Yung naglalako talaga. Binigyan ng 100. Ay, hindi, nakakaawa talaga yun. Yun, binigyan niya. Yung pinaka naawa. Hindi naman dapat maawa. Pero yun yung nararamdaman ko pag nakakita ako ng naglalako ng yung naglalakad talaga para magbenta ng mga gamit, ganun. Parang sabi ko may gumagawa pa rin, napaka-outdated. Wala nang bumibili. Kasi pag binenta mo, check nila sa Shopee ngayon kung magkano pa talaga yung ganun. Naawa ko, lalo na yung furniture. Bigat na. Yun yung, pag pinag-uusapan namin na Ali, yun yung pinaka naawa kaming trabaho. Marangal, pero talaga nakakaawa. Kasi naglalakad ka sa initan, ganun. May uso ng online ngayon. Yun din eh. Tapos pahulugan pa yun, yung iba. Yun yung purpose nun. Para kaya nila hulugan, para ma-lock in ka. Sa pupuntahan ka pa nila buwan-buwan. So, nagbebenta ng frame ng kama, tapos buhat-buhat niya, di ba? Yung mga ganun, nakakaawa yun kasi saan ka makakarating? Kaya saan yung finish line mo bago mo sabihin, uwi na ako. Hindi ko nabenta to. Tapos pag pauwi niya, no? Pasan-pasan niya pa rin. Pero alam ko may mga yun, wala ba silang truck na, nakasakay sila lahat sa truck. Tapos ito yung area mo, doon ka maglalako, ganyan. Tapos pag hapon, susunduin na sila, dadaanan ulit sila. Hindi ba ganun yan? Alam ko may ganun na... Hindi ko alam, pero parang mas okay kung totoo yan. Parang meron silang pabrika ng mga ganun. Tapos ikaw yung yan yung point B nila. Tapos, maglalako na tayo. Sasakay sila lahat sa truck. Bawa ikaw, bababa ka dito sa Pasig. Tapos yung isa, bababa sa ganyan-ganyan. Tapos may meet up point. May time na uwian na. May katrabaho tayong ganun dati. Si Ian. Sinabi niya. Proud na proud siya dun. Pag kinikwento, halata mong may pride dun sa ginagawa niya. Alam mo kung bakit siya nagbebenta ng ganun? Paalala mo nga. Pandota. Isa pa yun nung nagsistream ata yun. Sabi yun yung sinabi ni Ice na kung nagkwento ni Ian, nagtitinda siya ng palanggana, ganun. Para meron siya pandota sa hapon. Kayo ba yun? Magdedelihin siya ng pang Ang galing no? Naalala ko, ginawa niya yun nung sobrang bumaha sa Cainta, pumunta daw sila. Tapos yung, syempre nasira yung mga washing machine, ganun. Palit timba. Tapos bebenta nila sa junk shop ng mas. Parang ganun yung ginagawa nila. Tapos matibay to, hindi to nasisira. Tapos tinatayuan pa daw nila. Angas nila, no? Maliit lang siya, di ba? Maliit nga lang. Kaya hindi talaga masisira. Kaya nga, ang sarap tumabi sa kanya. Kasi may mas maliit sa akin. Pero angas nun, no? Talagang pumapalag yan. Hindi yung hindi nagpapagulang yan. Paano Ano ba pag na-feel niya aggressive yung isang talagang pumapalag siya kahit gaano siya kaliit niya. May yan symptom yun ng mga maliliit naming maliliit. Yung feeling mo, yung small man syndrome na mapalag ka kasi feeling mo minamalit ka palagi. Parang palag. Pero parang gano'n naman talaga nangyayari. Pag ikaw ba, wala bang gano'n? Malit ka rin Oo nga. Pero, wala kang gano'n? Wala. Buti ka pa. Nahayaan ko lang. Wala kayo gano'n. Pero may times na parang minamaliit ka kasi maliit ka, gano'n. Pero hinahayaan ko lang. Hindi ako maliitin. Ano ba yung PS1? Balik kayo sa... Hindi. Okay na ako dun. Mag-isang oras na tayo actually. May gusto pa nga sana may dagdag dun sa pulubi kasi hindi ko na maalala May sinabi siya, ayun sabi niya sana pinanganak na lang akong mayaman yung magulang. Tapos sabi ko kay Ali, alam mo kahit anong level ng buhay mo tayo, hindi naman tayo mahirap, hindi naman tayo mayaman. Pero palagi sinasabi sa kanya, sana mayaman na lang magulang ko. Para hindi ako nag-iisip ngayon, ganun. Lahat tayo, kahit na sabi ko, kahit ikaw na yung pinakamayaman, nyari milyonaryo yung magulang mo, sana bilyonaryo yung magulang mo. Parang walang lahat tayo, satisfaction. Walang satisfaction yung tao. Ang hirap makontento. Naisip ko lang kasi yun din iniisip ng pulubi. Yun din iniisip ko. I'm sure may mas mayaman sa akin na yun din iniisip. Tapos may mas mayaman din doon na yun yung iniisip na. Oo nga, hanggang dapat merong may batas na hanggang dito ka lang. Hanggang dito lang dapat pangarap mo para satisfied tayo lahat. Hindi parang communism yun. Yung yung may-ari ng kayamanan mo, yung state. Hudson.
Pero bakit nga ba? Ano bang... Actually, may idea ako bakit gusto ng tao yung sobrang yaman nila. Kasi, pag halimbawa ang net worth mo, sabihin natin 10 million. Kahit anong isipin mo pwede mo mabili. Ganun. Sabihin natin 50 million, ganun. Mayaman, sobrang yaman ka na, may 50 million ka, pare. Parang wala ka ng problema Lahat ng material na pwede mong isipin, pwede mong bilhin. Pero, pag may billion ka na, hindi na material yung kaya mong bilhin, kaya mo nang bumili ng influence. Nabasa ko yun somewhere, baka sa Reddit, na pag nasa billion, sabihin natin 10 billion yung net worth mo, pwede mong kausapin si Bill Gates. May magko-connect sa inyong dalawa. Kumaga, ang kaya mong bilhin yung time ng ibang milyonaryo. Parang ganyan. Kasi precious ang time ng mga bilyonaryo. Kaya palagi sila nagpa-private jet kasi wala silang time para maghintay sa airport para makapunta dun sa meeting. Mga ganong klaseng shit. Makabili ka ng time ng ano. Tapos meron akong napanood na bukod sa pera, ang hilingin mo daw, dapat marami kang connections. Kasi meron siyang, bawa siya, hindi ganun kaganda yung sahod niya. Pero dun sa work niya, meron siya mga nakilalang engineers, architects, network siya. Tapos, nung nag-bakasyon siya, libre yung ano niya, libre yung cottage niya, libre yung mga bakasyon niya, ganun. Wala siyang pera nun Parang puro connections yung gumana. So, yun. Galing lang. Ikaw ba, hanggang pag iniisip mo, gusto mo maging mayaman? Oo naman. I mean, parang pangit na tanong ko no? Sino bang hindi? Gusto mo bang maging sobrang, yung ultra rich? Magbibigay ako ng example. Gusto mo bang meron kang net worth na 100 million? Siguro gusto ko, pero sa ngayon hindi ko alam gagawin ko Merong nakaano lang siya. Tumaya nga tayo sa loto. Feeling ko, nakwento ko na yun. Pag nanalo ko sa loto, di nyo na ako makikita. Ako makikita nyo pa rin. Nandiyan pa rin ako sa apartment. Pero hindi ko alam kung anong bibili. Kasi wala akong idea kung anong mabibili ng 100 million. Oo, no? Siguro magiging na lang ako. Settled na ako for the next 20 years, ganun. Oo, no? Ayun na lang. Ang mahirap dyan yung bala-bala to Alam ko na kwento ko na yun yung sa kapatid mo. Yung bibigyan ko kayo ng pero isa lang condition ko. Hindi kayo magtatanong kung magkano na panalunan ko. Tapos bibigyan ko sila ng mga tigwa 100,000. Tapos yun na panalunan ko. 100 million. 100 million. Kasi kung hindi mo alam kung magkano yung napanalunan niya, iisipin mo, tangin laki nung binigay sa akin 100. Para magiging thankful siya. O sige, sabihin natin kalahating milyon. Punta kalahating milyon. So, ibig sabihin na to, malaki din yung hindi naman ganun kalaki na panalunan niya. Ganun. Pero sa totoo lang, barya lang. Barya lang yun sa akin. Naisip ko yun, pag may magpalato sa akin ng kahit magkano, thankful pa rin ako kasi hindi ko naman mapupulot yun Buti nga, binigyan pa ako parang ganun. Ang masakit kasi dyan, kapag nalaman ng mga binalatuhan mo na mas malaki yung binigay mo sa kabila. Yun din pala. Kailangan magtanungan din. Kasi feeling ko hindi ka na mabibigyan yung mga kapatid ko ng pantay-pantay na halaga. Yun. Magkano bigay sa'yo ni Rafa? Posibleng hindi Ay, pantay-pantay mo yan para wala na. O kaya dun sa pinaka-favorite mo na kapatid, ito yung bibigay ko. Ito yung binigay ko sa kanila. Ito yung bibigay ko sa'yo. Pero tiko mo yung bibig mo. Pag tinanong kanila, ito sasabihin mo amount. Gano'y kalahating milyon yung binigay mo sa the rest. Sa kanya 1. Kasi pag iniisip ko, si Ate Rachel, alam kong hindi malaking bibigay ko sa kanya. Hindi pantay dun sa iba. Ayun kay Kuya Le, yung mga, yung feeling ko, yung magkakabatch kami. Kasi magkakalapit lang edad namin, so mas close kami. Siguro, parang. Yun. Mukha bang may katuloy yung sasabihin ko? Wala. Gusto ko lang din yung pag iniisip ko, sana pag
pag mayaman yung pamilya ko, yung parang ganito, hindi ko kailangan mag-work ng long hours. Oo, yun pala. Pag marami kang pera, di mo na kailangan ayun tulad ko, pagtapos ng open mic, di na ako papasok. Ganun. Yung mga Chino money. Si Chino kaya ano? Dependent pa rin kaya siya sa, ewan ko kung okay na pinag-uusapan. Pero siguro, alam naman ng mga tao na meron silang mga business na malalaki. So pag ganun kaya, halimbawa yung ganun yung magulang ko, tayo na kahit manghingi na lang ako pag ganun. Yung pamasahe, ganun. Pang grab, ganun. I'm sure may allowance pa rin. Sige yung ganun, no? Yun nga yung isipin mo yun, no? Gusto kong magkapera kasi after ng open mic, tutulog na lang ako, ganun. Hindi na ako nanood ka muna movie. Ganun lang gagawin mo. Inom kang tubig. Oo nga. Sarap nun. Tapos tulog ka, tapos pagising mo, pwede ka marami kang bagay na pwedeng gawin pa. Oo, no? Parang yung 8 hours. Kaso doon ako kumikita ng pera din sa doon ako kumukuha ng pamasahe sa trabaho ko. Kaya hindi ko pwedeng bitawan. Yun naman. Yun yung dilemma. Pero pag iniisip ko ngayon, gusto ko lang kumita ng 100,000 a month. Parang feeling ko wala nang itataas yun. Hindi. Kasi mayaman ka nun eh. In any stretch of the imagination, pag tinignan mo yung mga tao sa paligid mo, ilan ang kumikita ng basic dyan. Pag nasa mall ka, ilan ang kumikita ng basic dyan. Tapos times 10. Feeling ko, baka tinatawanan to ng iba, pero yung 100,000, sobrang laki ng isang buwan. Putay na, pag inisip ko, gagawin ko dun. Yung baba lang ng cost of living ko. Yung gano'n. Basta wag lang mag-adjust. Wag lang aangat ng sobra. Kasi halimbawa kung sneaker head ako, alam ko kulang yung 100,000. Pero ako, putang, napaka-basic ko na tao. Siguro sa camera. Yun. Doon ako mapapagastos. Hindi ko naman kailangan ng 10 camera. Kasi hindi ko naman isa nga. Hirap akong gamitin eh. Yung gano'n lang. Yun lang siguro yung choose your poison na lang siguro. Kasi ang hirap din ng walang hobby. Oo, yun. Tapos 100K isang buwan. Parang iniisip ko, hindi pa ubos yung sahod ko. 2 months ago. Meron pang sasahod na naman ako ulit. Para makakaipon ako ng sobrang laki. Alam mo, 25,000 yung sinasahod ko sa corpo. Tapos sobrang tipid ko. Nangyayari sa akin yun. Na inaabutan ako ng next na sahod pero hindi ko. Pero yun yung time na sobrang higpit ko sa pera. Sobrang si-invest, si ipon. Save. Ipon. Kaiponaryo. Kaiponaryo, pare. Nakita ko nga, nandun ako sa apartment niya. May mga libro ka ng mga chingkitan. Sineseryoso mo na to. Kailangan ko nang bayaran yung mga utang ko dami. Kasi pag naglulum lang yung idea na, tangina, may utang pa ako eh. Pag gagastos ka, palagi mo isip, tangina, kung pambayad ko na to. Ganun. Kaya pag wala kang utang, ang sarap ng walang utang, pare. Parang sarap isipin na, yung parang dati. Parang yung dati na wala akong ganun kalaking utang sa credit card. Nakabili ako ng gusto ko pag isang snap na ganun. Tapos ngayon, iniisip ko, may utang ako. So parang gusto ko ulit bumalik sa ganung... parang yung freedom na maibibigay ng debt-free. Nga gusto ko yun eh. Kaya hindi mo ako mapapabili ng cellphone na hulugan. Hindi ko gusto yung feeling na may binabayaran ako monthly. Pero gusto ko yung credit card. Kasi hindi ako makash na tao. So palagi ko nagagamit yun pag ganun. Tapos bayad agad na. Bayad agad. Ganun ginagawa ko dati. Ayun lang, nag-accumulate siya. Nag-miss ng isa tuloy-tuloy. Mahirap kasi din pare, yung interest. Hindi mo ginagastos yun, pero nagbabayad ka ng interest. Ayun nga eh. Kaya yun din naisip ko, parang ang laki nito buwan-buwan dumadagdag. So kailangan maging... Kailangan aggressive. Aggressive na talaga. Tsaka alam kong matagal pa yun kasi sabi nga ni Chinkitan. Matagal pa bago mo mabayaran? Yung buo, yung parang buwan pa yun. Ayun sa tagal na. Sabi naman ni Chinkitan. Wait nga pare. Utang na. Kasi hindi ko naman pero alam mo ba, bala kong sa 13th month ko, ibibigay ko lahat yun. Yun yung tama mong gawin. Kasi extra month. May 13 month kayo? Yes. Gang. Yun yung tamang gawin siguro. Para at least halos kalahati na yung bawas dun. No? Alam ko na tuloy sahod mo. Pero hindi ako naka-isang taon sa sa company ngayon na.
half year na ako nakapasok, parang ganun. Ano nga, Prorated. prorated nga pala yan. Pero yun. Pero alam ko pa rin. So, yun siguro, dito muna natin tapusin. Ay, pero meron pa akong isang kwento. Alin? Hiwalay na si Katniel. Ganun ba? Okay na. Alam mo, si Ali. Lilinawin namin yung totoo nangyari kay Katniel. Sige. Ito nalaman ko lang din to. Naghiwalay na sila. Grabe. Kailan pa? Shit, di ko alam. Alam mo, nanood kami ng House of Us kahapon. Parang si Ali, naiinis siya sa akin na wala akong pake. Sa Katniel? Sabi ko, wala talaga, hindi ako invested sa buhay nila eh. Tapos nung pinapanood namin, putang ina, ang ganda ni Catherine. Nakaka-indab masyado. Tapos yung nanonood kami, iniisip ko, sana ako na lang ipalit niya kay Danny. Payag ba si Ali? Payag siya. Sa ganun, sabi ko nga sa kanya, pag dumating sa buhay ko si Julia Barreto, maintindihan mo. Kung iiwan kita. Sabi niya, naman. Napaka-understanding. Si Julia yan eh. Si Catherine pa kaya. Ayun. Kaya pag dumating siya sa buhay, we'll call it quits. Bounce na ako. Sabi ko rin naman, pag dumating mo sa buhay mo, sino ba? Si Jungkook, yung mga ganun. Maintindihan ko naman eh. Si Jungkook yun eh. Ayun ba? Ayun lang. Okay na. Nawalay na sila. Ito nga pala ang Norem Podcast. Hindi kami madamot sa totoong nangyari kay Katniel. Hindi kami madamot sa balita ng Katniel. Kaya kung alawas kayo, Norem kami. Tangan lang yan. Kasi yun yung title natin. Ang totoong nangyari sa Katniel.